Mga brothers, tumungo tayo dito sa Rusi Olongapo branch para tignan ang kanilang 2026 KRY 200 na isang dual sports na motor siklo. Kaya naman sa mga mahihilig sa ganitong content, baka naman pwede kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-like ang ating episode. At kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share ang ating video para sa konting suporta. So mga brad, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go, sa go! Mga brothers, nandito pa rin tayo ngayon sa Rusi Olongapo para magtingin ng mga motorsiklo nila at isa rin sa mga iikutan natin ang mabentang dual sports o enduro bikes ng Rusi. Ito nga yung KRY 200 mga brother. At meron din itong 150 version. So ito na po yung pinaka-latest 2026 model sabi nila dito sa akin. At ito mga brothers, matagal na natin to naikutan at iniikutan natin ito taon-taon para po ma-update kayo sa kanyang presyo at sa mga wala pa nakakaalam pagdating sa kanyang specification. Okay, so alam niyo mga brothers, may nakausap ako nitong owner na to na pinantitrail niya, may kabigatan daw at sana yan, pero pwede naman daw, palag-palag naman daw sa mga katunggali, sabi niya sa akin. Okay, ayan, no? So napakaganda ng kulay nitong iniikutan natin, black and red combination, rugged na rugged at sporty look, no? So dito sa harapan mga brothers, meron tayo ritong pat bar. Syempre, enduro bikes yan o dual sports di ba? At meron tayo ritong non-adjustable na levers pagdating sa kanyang clutch at preno, no? Meron pa ring maskara ang ating headlight dito at ang kanyang headlight is maliit lang po. Ayan, pwede nyo upgrade ng LED yung headlight tsaka yung park light. Then kung nahinahan kayo, nabiyay kayo sa gabi, palagyan nyo rito ng mini driving light. Pwede naman pakabitan dito yan kahit wag na kayo magpa-bracket, rekta na lang, no? Mahaba ang fender at nakaangat syempre para sa putek at flexible po yan, no? Meron tayo ritong mahaba na inverted port, ang mga binayaran nyo rito mga brothers. Tapos meron pa yung port guards dito, no? Tsaka yung ginawang style ng Rusi pagdating sa decals, hindi na baduy mga brothers. Yan yun naman, tsaka to magandang pagkaka-arrangement ng kable, no? Meron tayong preno rito na 2-pot piston caliper. Alright, maganda-ganda mga preno. May forma ang ating disc brake dito, no? Ayan, malaki-laki rin ang ating disc rotor. At meron tayo ritong tire size na 2.75 at 18 inches na trail tire, no? May nakita po ako, kapitbahay ko nag-setup nito. Ginawa niyang parehas na 17 inches, then street tire na gulong. Ang ganda. Naging motard look ang kanyang itsura, no? Alright. At meron tayo ritong rayos na heavy duty. Okay, at nakikita ko rito ang ating chassis, double cradle po, which is good para mas matibay at less vibration pagdating sa makina since naka push rod engine siya mga brothers. In riding ergonomics mga brothers, obvious naman na mataas ang seat height ng motorsiklo na umaabot ng 860 mm habang meron itong ground clearance sa ilalim ng 290 mm at merong kabuuang bigat na 115 kg. Nung na-bike fit nga natin ito mga brothers, makikita nyo dyan sa video na tiptoe na tayo. At syempre kaya mataas ang setup nito dahil isa itong dual sports na motor. It means pwede nyo itong isabak sa mga baha at sa mga tawid ilog. Yun lang mga brothers, meron talaga siyang kabigatan dahil na rin sa kanyang timbang. Mostly kasi ang mga ganitong motor dapat below 100 kg lang. Pero sa mga owner na nakausap ko, pwede na daw itong ipanglaro at sanayan lang daw. Meron tayo rito mga brothers na upright riding position at yung upuan niya hindi po ganun ka-comfort dahil po ito makipot lang at may katigasan ang foaming since isa itong trail bike. Kaya naman kung magti-trail kayo rito mga brothers ay madalas kayo nakatayo dito para po hindi kayo ma-injury at ma-balance nyo po ng maayos ang motorsiklo habang nasa off-road riding kayo. At syempre kung gusto nyo naman itong gamitin pang araw-araw ay highly suggest na palitan nyo po ito ng dual sports na gulong o street tire para maging motard po ang motor siklo. Alright mga brothers, pag tungo dito sa kanyang side profile, meron tayo ritong mapormang mga decals, no? KRY 200. Ano kaya meaning ng KRY, no? Si Rusi ang nakakaalam niyan. Meron ditong letterings ng Rusi, then Rusi yung emblem nila na R. Alright, then may mga Rusi ulit dito.
Ito ba pwede nyo tanggalin? Pwede nyo tanggalin kung nababadoyan kayo. Hindi naman siya kasama sa top coat. Ayan, tanong nyo lang kung mabobold yung warranty dito sa kasa para at least ma-heads up kayo at may idea. Alright, so meron tayong kickstart, nakikita ko. At ang ating mga tapakan dito, aluminum at rugged look. Ito, may ipin po. Hindi ka basta-basta madudulas nito pag nag-trail ka, mga brothers. Ang swing arm kinakatok ko para po siyang aluminum, pero makakasagot po niyan yung talaga mga maaalam sa bakal at sa mga owner. Okay, dito sa kabilang side, tignan natin. Same ang approach, medyo madilim lang. Hopefully nakikita nyo ito, mga brothers, no? Maganda yung pairings dito, patulis, mga pointed siya. Same din naman yung sticker. Ayan, pag mula sa swing arm dito sa side pairings, 'di ba? At meron tayo rito nga motocross style na upuan. Manipis lang 'to. At hindi siya ganun kakapalan. Pag sinakyan nyo ito, tatayo talaga kayo, lalo na pag nagte-trail kayo, no? Naka-extend din dito ang ating fender. Ito lang ang fender niya, mga brothers. No, talagang takaw putik ito. May sticker din dito ng Rusi. Ayan, ang ating mufflers, ito sa mga gusto ko. Fully stainless po 'yan. Mahal to, mga brother. Ito yung mga isa sa mga binayaran nyo. And then meron tayong muffler cover dito. Stainless na rin yan. Alright. And then pagdating sa kanyang handlebar, sabi ko nga naka pot bar ito. Maganda yung setup dito, mga brothers, no? Meron lang tayo rito maliit na digital meter. Siguro mga basic information lang naman na makikita natin dyan. Ang susian, nagwa-wonder kayo, ito lang po yung susi nya. Tanggalin natin dito sa gilid. Ayan, mga brad. So ganyan lang po yung susi nitong KRY. Maliit lang. Balik na natin. Alright, dito sa kaliwa meron tayong mga basic switches, horn, left and right. Ito po yung low beam tsaka high beam. At ang ilaw nandito na rin, patayan, park light, and then yung headlight, no? Adjustable po ang ating lever. Sabi ko kanina, lagay ng side mirror. Meron lang tayo ritong handle grip na parang classic style. Nakakasya ang isang large na Kamao. Okay, dito sa kanan, akala nyo naka quick throttle siya, pero hindi po. Single lang yung cable nya. Ang ganda ng setup. Ito yung kill switch. Pag inano nyo rito, pwede na kayo mag electronic starting. Same din yung approach ng ating handle grip dito. Ba't parang dito mas malaking handle grip, no? O dito, tingnan nga. Okay, nagpas pa sa isang large na kamay. Sorry. Okay, so ito nga yung upuan, sabi ko kanina. Ayan lang naman. Sa makina, mga brothers, kaya mag-generate ng motorsiklo ng 13.2 horsepower at 5,000 RPM at umaarangkada ng 14 Nm of torque at 6,000 RPM. Meron nga itong 200cc na merong isang cylinder at ito ay naka-push rod ang makina, meaning matorque po ang motorsiklo. At ito ay merong bore stroke na 63 by 62 mm habang meron naman siyang compression ratio lang na 9.2:1. Kaya naman air-cooled ang kanyang cooling system dahil mababa lang ang kanyang compression ratio. Meron tayo rito, mga brothers, na 5-speed manual transmission at rotary po ang kanyang pattern, meaning dagdag bawas po yan. Electronic and kickstarting naman pagdating sa kanyang makina. At syempre pa, karburador ang kanyang fuel system at mainam na mainam po itong gamitin kasi kahit tumirik ka sa bundok, hindi ka mahihirapan gawin kumpara sa FI. Alright. Dito sa likod na bahagi, mga brothers, meron itong maliit na LED taillight alongside sa kanyang LED turn signal lights. Naka-centered monoshock nga ang rear suspension nito ni KRY 200 at naka-linkage pa yan para sa mas magandang rebound at play ng shock dito sa likod. Meron itong 520 na kadena, mga brad, na merong rear sprocket na 45 teeth habang ang gulong naman nito, mga brothers, ay merong sukat na 110 by 90 at 16 inches spoke wheel. Naka-disc brake ang likod nito, mga brothers, with a single pot piston caliper. So mga brothers, pag-usapan naman natin ang updated price ngayong taon pagdating dito sa KRY 200 ng Rusi. Meron nga itong SRP na 85,000 pesos. At kung gusto nyo naman itong kunin ng installment o hulugan, meron siyang minimum down payment na 7,000 pesos. And for 3 years, mga brothers, meron kayong monthly na 3,475 pesos. At syempre, pag updated kayo magbayad, may rebate pa yan na 300 pesos. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po itong dual sports motorcycle ng Rusi. Ito nga yung KRY 200. At ano-ano pa ba sa mga motorsiklo ng Rusi ang gusto nyo ulit paikutan? I-comment nyo na rin sa comment section para magawan natin ng vlog. Once again, ako po si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright.